Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahon iyon, pinika ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Pagbilin niyo ang inyong ari-arian, mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat do'y walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga tao naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan ang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat umanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Tinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba niyang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" At tumugon ng Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang nito, upang mabigay sa ibang mga alipin ang kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. At buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na narapat niyang pagdusahan, tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay, hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay, pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin ay pagpapatuloy nung mga pagninilay ng mga naunang linggo, at tatlong bagay yung makikita po natin sa ebanghelyo natin ngayon. Una, sabi ng Panginoon sa unang bahagi ng ebanghelyo ay gumawa tayo ng mga bagay na ikalulugod ng Ama. At ang bagay na ikalulugod na yun ng Ama ay ano? Sabi niya, pagbili niyo ang inyong ari-arian, mamigay kayo sa mga dukha, gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma, mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi makukulangan, sapagkat doon walang magnanakaw at walang makapaninirang tanga.
Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Dito sa unang bahagi na ito na Ebanghelyo, pinaalala po sa atin na tayong lahat ay manlalakbay lang sa mundo na ito. Lahat ng mga bagay ay pansamantala. Na kung mayroon tayong pinagsusumikapan, ay maging mayaman, hindi sa mata ng mundo, kundi sa mata ng Diyos. Diba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang mayaman? Oh. Yakap-yakap yung kanyang Louis Vuitton na bag. Oh, hindi ba? Huwag mababasa kasi mamamantsahan. Yan yung pinapaalala po sa atin na kung ang kayamanan natin ay material na bagay sa mundo, mawawala lahat. Pinapaalala po sa atin na kung meron tayong dapat pagsumikapan, ang ganda po ng pagkakasabi niya, gumawa kayo ng lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan, tas kadugtong, sa langit. Kaya ngayon pa lang, nakatuon na yung pansin natin na ang pinaghahandaan natin, ang pinag-iipunan natin, hindi lang yung buhay na ito, kundi yung buhay na walang hanggan. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi po yan doon sa sulat sa mga Hebreo, na nabubuhay yung mga tao na nakatuon ang kanilang pansin sa buhay na walang hanggan. Kaya yun po yung magandang tingnan natin. Ang pinag-iisipan lang ba natin ay yung mga bagay sa mundo na ito, sa buhay na ito? Iniisip ba talaga natin yung papaano tayo makatatawid sa kabila sa buhay na walang hanggan? Kaya kung magkagayon, makikita po natin lahat ng binibigay sa atin, ari-arian lang, pansamantala. At lahat ng yan iiwanan natin sang araw. Kung meron tayong babaunin, hindi yung mga bagay na tinipon natin, kundi yung mga bagay na pinamitawanan natin, mga bagay na binahagi natin. At ano yun? Yun yung pag-ibig. Kaya nga pag namatay po tayo, wala tayong bit-bit na kahit na ano. Meron iba, nilalagyan pa ng 1,000. Hindi naman nila nabibit-bit. Kinukupit naman ng mga naiiwan. Makita mo yung masabing, pinahawakan lang tapos kinuha. Kasi katunayan lang po yun na, ano tayo mabibit-bit? Ang babaunin natin, yung maiiwang alaala sa mga mahal sa buhay natin kung papaano tayo nagmahal, nagbalasakit, naging mabuti. Yun ang kayamanan sa langit. Ngayon, tinan nyo nga uli yung katabi nyo. Mayaman na ba yan? Pwede nang kunin ba ni Lord? Ikalawa po, sabi ng Panginoon, maging handa kayo at sindihan ng ilawan. Sa English po gird your loins and keep your lamps burning. Yung po kasing mga Hudyo, naka-tuniko. Yung mahabang damit po yun Yun ang damit nila. Pag sinabing gird your loins, yung damit nila na mahaba, tinatalian nila yung binibigkis hanggang doon sa bewang. Kaya kung mahaba na hanggang talampakan, nagiging hanggang doon sa tuhod. Para ano? Pag nilagay nilang binigkis doon yun, makapagtatrabaho sila ng maayos, makatatakbo sila. Baka kikilo sila ng madali. Yun po, kaya po sinabi sa atin sa Tagalog, maging handa at gawing laging madingas ang ilawan. Pero dito sa bahagi po na ito, pagkaraan nun, bakit? Kasi tumulad daw po tayo doon sa mga alipin na laging nakahanda sa pagdating ng Panginoon. Kanina sabi ko, tinan nyo kung mayaman. Ngayon naman, tinan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang katulong? Iyan yung pangalawang pinapaalala po sa atin. Sabi kasi, katulad ng alipin, kung tutusin, mas mababa pa nga po yung ginamit na ebanghelyo na halimbawa, alipin. Bakit? Kasi yung kasambahay, may mga karapatan yan Minsan, meron naghahanap ng kasambahay, may nag-apply sa kanya. Tinanong siya nung nag-a-apply, ang day off ko po, 1 beses ang linggo.
meron pong 13-month pay. Hindi po ako kumakain ng sardinas, may allergy po ako. Sabi nung may-ari, mas maganda siguro ako na lang ang mag-apply na katulong. Yung mga katulong sa panahon natin ngayon, may karapatan na ganun eh. Pero ng panahon ng Panginoon, yung alipin, ay wala. Pag alipin ka, kahit anong gawain mo, kahit magkaroon ka ng kahit na anong ipon, alipin ka pa rin. Wala kang katayuan o sinabi sa lipunan. Ang saysay mo lang ay sa pagiging matapat na alipin. Dahil nabubuhay ka sa kagandahang loob ng iyong amo. Pero, bakit ito yung ginamit ng Panginoon? Alalahanin natin na tayo'y alipin. Hindi po dahil tinitingnan tayo ng Diyos na mababa at walang halaga. Bagkus kung tingnan natin sa kabilang anggulo, kasi tinuturing ng Diyos na tayo pag-aari niya. At tayo naman ay sa Diyos. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos. Problema po sa atin, pagka tayo lumaki, pagka tayo nakapag-aral o nagkaroon ng sinabi sa buhay, nagkaroon ng kapangyarihan, may mga tao nakalilimot. Kaya yumayabang. Kaya umaabuso. Kaya nagsasamantala. Napakahalaga po na habang binibigyan tayo ng mga pananagutan, ay maging matapat tayo na alipin ng Diyos. At sino nga bang napakagandang halimbawa ng alipin na naglingkod sa Panginoong Diyos? Hindi ba't ang mahal na Birheng Maria? Diba sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Kaya nga po, yan yung tingnan natin sa ating buhay. Na sa binigay sa atin ng Panginoong Diyos, paano natin to ginagamit ayon sa Kanyang kalooban? Paano tayo naglilingkod sa kalooban ng Diyos? Paano tayo tapat sa Kanya? Pagharap natin sa Panginoon, at titingnan ng Panginoon, hindi yung credentials natin o kung ano mang mga achievements na meron tayo. Ang titingnan lang ng Panginoon ay naging tapat ba tayo? Sabi nga po ni Santa Teresa ng Calcutta, God is not calling us to be successful. God is calling us to be faithful. Kasi kahit maging mayaman ka, kahit maging marunong ka, kahit maging makapangyarihan ka, kung nakalimot ka sa Diyos, hindi ka maglilingkod sa kalooban ng Diyos. Marahil ang payayamanin mo lang yung sarili mo at kakalimutan mo ang iyong kapwa. Kaya nga, pagpasok natin sa buhay na walang hanggan, ay yan yung napakagandang marinig natin na pinupuri tayo ng Diyos dahil tayo'y naging tapat na lingkod niya. Kaya po sa huli, yan yung pinapaalala sa atin. Pinagkatiwalaan tayo. Paano tayo responsable? At mas marami tayong katangian, mas marami tayong biyaya, mas malaki yung ating karunungan, mas malaki yung ating kapangyarihan, mas blessed tayo kaysa sa iba. Hindi ibig sabihin mas mahal tayo ng Diyos. Bagkus ang ibig sabihin ay mas pinagtitiwalaan at inaasahan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga, ang binigyan ng maraming bagay, hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay, pananagutin sa lalong maraming bagay. Kaya lagi po tayong magdasal upang sa araw-araw paglunsad natin sa mga gampanin natin sa ating buhay, huwag nating makalimutan yung mga katotohanan na yan. Na lahat tayo ay manlalakbay lang, dumaraan lang sa mundo na ito. Kaya ngayon yung napakagandang tema natin sa Yubileo ngayon, na tayong lahat ay naglalakbay. Pero hindi tayo naglalakbay lang para mamasyal.
Hindi nagpapaalala sa atin na sa araw-araw, sasalubungin natin yung hamon na yan. At tayo'y lingkod ng Panginoong Diyos kung tayo'y naninindigan para sa ating pananampalataya, kung tayo'y nagpaparamdam ng pagmamahal sa ating kapwa at lalong higit, lagi tayo nagdadala ng pag-asa sa bawat isa. Dahil sa kabutihan, malasakit, pagdamay, pakikiisa na ginagawa natin sa buhay natin sa araw-araw. At bunga nun, nandun na mailapit natin ang bawat isa sa Panginoong Diyos. Hilingin natin ang biyaya na yan sa Panginoon sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang upang sa araw-araw mapuspos tayo ng higit na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang maging mahusay tayong mga lingkod ng Panginoon.